God. Tuloy po ng lahat ng may buhay ay sasamba sa Diyos. Gustuhin man natin ayaw man natin sa gusto, darating ang panahon ng lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Siya lang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang iba. Nananatili siya noon, ngayon at magpakailanman. And praise God, sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Panginoon. Wala naman kayong katabi. No? Salamat sa Panginoon sapagkat wala ka sa rally ngayon. Praise God. So, nandito tayo ngayon upang patuloy nating itaas, parangalan, papurihan ng ating Panginoon. No? So, may mga wala sa upuan. So, wala naman siguro sila sa rally. Hindi natin alam kung anong kanilang pinagdadaanan. O ano naman kanilang kinakaharap ngayon. Subalit, manatili ho tayo sa salita ng Panginoon na ating pong panghawakan sa bawat araw. Amen po. Praise God. So, ngayon po umaga, tunay na makita natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. No? Ang ating talata ngayong umaga ay matatagpuan sa Genesis 50 verse 20. Sabi ng Genesis 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. So ang ating pag-uusapan ngayon ay mayroon pong kinalaman sa buhay po ni Joseph na dumating ang point na ang Diyos ay mayroong magandang plano and itinago niya sa mapapait na karanasan ang magandang bagay na kanyang ginawa. No? So, pag-uusapan natin, rejected but protected. Praise God. So, nakakaranas nga tayo minsan ng ganitong bagay minsan na masalimuot ang mga pangyayari. Subalit, ang proteksyon ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen po. And nandito ka ngayon, ang proteksyon ng Panginoon patuloy yung pinagkakalab sa iyo. Nararanasan mo ito sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon. So, bago natin pagpatuloy tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, pinupuri ka namin, dinadakil at pinasasalamatan. Tunay po, Diyos, na ang iyong kabutihan ay palagi pong nariyan and kami po'y nararanasan namin ang iyong pagkalinga, ang iyong pangunguna, ang iyong pangangalaga, maging ang pag-sustain mo ng aming mga pangangailangan. Lord, despite man ng mga nagiging karanasan minsan, mga bagay na napagdadaanan sa buhay, but Lord, ang iyong protection ay palagi nariyan. Tulungan mo kami na ang iyong salita ay patuloy mo namin matanggap. Kami man ay iyong itinutuwid sa pamamagitan nito o kami man, Lord, iyong tinuturuan, tulungan mo kami na aming tanggapin ang iyong salita bilang pagpapala na nagmumula sa iyo. And I pray, Lord, na ang iyong pagpapala managana sa lugar na ito. Kung mayroon man nga po kami, O Diyos, na nagiging karanasan, mga pinagdadaanan sa kasalukuyan, tulungan mo kami, Panginoon, na higit namin makita ang iyong kadakilaan, ang iyong layunin, at higit na magandang plano. Salamat po, Amang Banal, at ang pangungusap ng Santo Espiritu, hinihiling po namin na iyong pagkaloob sa bawat isa. Purihin ka po, Diyos, ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. So sa kwento po ni Joseph, ilan ba sa atin ng pamilya sa kwento ng buhay ni Jose? Okay, so hindi ko siya yung kapitbahay ninyo. Nasa Genesis, actually, mga last chapter na Jose ng Genesis, no? And napakaraming chapter. I think nag-start pa siya ng 30, then hanggang sa pinakahuling passage. Sapagkat bahagi ito ng kwento na kung paano ang Diyos nahayag ang kanyang plano para sa bansang Israel. No? So, kung makikita po natin, kung familiar po tayo dito, dumating ang time na si Jose ay paboritong anak ng kanyang tatay and yung favor ay nasa kanya.
No? Taas ang kamay ng lahat ng mga paborito ng kanilang magulang. Wala. Praise God. Ayun, no? So, mahal na mahal ng kanilang magulang, and then, kapag ka alas 8 na korpyo na, dapat andito ka na. Mahal ka kasi. No? Pinuprotektahan. Totoo yun. Okay? So, makita ko natin na nainggit sa kanyang mga kapatid at pagkatapos, pinagplanuhan siyang patayin. Matindi yung pagkainggit. Hindi lamang basta-basta nainggit, kundi matinding pagkainggit na nauwi sa pagplano ng pagpatay sa kanya. Ngunit itong kagandahan sa Diyos, anumang bagay na hindi niya ipahintulot, hindi mangyayari sa iyo. Kahit na pinagplanuhan, kahit ang lahat nakaambal na laban sa iyo, kayang baguhin ng Diyos. Amen po. Kahit na sinabi ng doktor, hanggang next year ka na lang, o hindi ka naaabutan ng New Year, kayang baguhin ni Lord. Higit siya makapangyarihan kaysa ano mang sabihin ng tao. Sabi ka ni Jezebel kay Elijah, kung hindi kita magpapatay ngayon, parusahan ako ni Baal. Sa bukas, titiyakin ko sa iyo, mamamatay ka. No? Pero hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos, mabuhay si Elijah. So, ngayon, makita ko natin na pinagplanuhan siyang patayin, ihinulog sa balon. Pagkagaling sa balon, so hindi ko na babasahin sapagkat napakahabang kwento. No? Pero magandang basahin po natin sa ating mga bahay. Pagkatapos ihulog sa balon, sabi ni Ruben, no? Wag na lang natin siyang patayin, ihulog na lang sa balon. Kasi ang plano ni Ruben, ang kanyang kapatid mismo, siya ay sagipin, kunin. No? Subalit, habang wala si Ruben, nasa balon si Jose, dumaan yung mga ngalakal patungong Ehipto. No? And then, nakita ng kanyang mga kapatid, ibinenta si Joseph bilang alipin. Okay, so medyo hindi ko magandang pakinggan ang salitang alipin, sapagkat ang alipin sa panahon ng Lumang Tipan, ito po'y nangangahulugan na ikaw ay pagmamay-ari na, bahagi ka sa kagamitan ng sino mang bumili sa iyo. Ano mang gusto nilang gawin sa iyo ay pwede at wala kang karapatang magreklamo. So ganun ang kalagayan ng isang alipin. So ganun nga, hanggang sa nandun siya, tapat siya nagdilingkod sa kanyang amo, kay Potiphar, hanggang isang araw nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. No? And nagtangka sa mga bagay na gusto niya mangyari, ngunit hindi, resistant po si Joseph. And sabi niya, pinagkatiwala sa akin ng aking amo, mga bagay maliban sa iyo. No? So, tumakbo siya, umalis siya. And then, ngayon, siya pa ang ginawa ng kwento ng asawa ni Potiphar. And nakulong si Joseph. Parang napakapangit pa nang nangyari sa kanyang buhay. Ngunit ano man ang pangit, minsan sa tingin lang natin yun, ayon sa ating pamantayan. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay ibang-iba kaysa pamamaraan natin at pamantayan natin. Totoo po ba? Iba ang pamantayan ni Lord pagdating sa success ng daigdig. Iba ang pamantayan ng kaligtasan ng tao sa kaligtasan ng Diyos. So, ibang-iba. So ngayon, kung titingnan po natin, titingnan po natin ang katotohanan ito, dumating ang time na galing sa kulungan, siya po ay inangat ng Diyos. So ganyan po ang background ng kwento ni Joseph. So dito po, tatakbo ang ating pag-usapan. So minsan, may mga mapapait na pangyayari sa buhay natin. Amen. Mas mapait pa kaysa sa ampalaya na mga pinagdadaanan, pangyayari sa buhay, na pag-aakala natin na hindi tayo napapaboran sa mga bagay na hinihingi natin. Ipinapanalangin at pinapangarap natin, subalit hindi natutupad. No? Yung ikakasal na lang tapos hindi pa natuloy. May mga pangyayaring gano'n. Okay? And ikaw naman yung expectation mo, ito na yung pinakang magandang panahon, araw, season para sa akin.
Ano? Tapos biglang hindi natuloy. And then, magtatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit? Kasi, limitado yung kaisipan natin, kaya nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit? No? Sabihin nga po natin ulit, Lord, bakit? Ayan, tatanong kayo. No? Yung nag-bid ka as contractor, ano? Tapos, hindi ka napili sa bidding. Sabi nila, mataas ng 1 sentimo ang iyong present na budget. No? So, hindi ka napili. No? Magtatanong ka uli, sabi mo, Lord, bakit? Ipinag-pray ko naman yun. Bakit? Nung na-expose na sa Senate, na-expose na dahil sa sunod-sunod na bagyo, doon mo nasabi, Lord, salamat. Hindi na, Lord, bakit? No? Sapagkat iniingatan ka ng Diyos sa mga panahon na minsan nakakaranas ka ng rejection. Yung mga order minsan sa business mo, na minsan malalaking volume, no, ng order. May mga panahon na hindi natutuloy. And minsan sasabihin mo, sayang, malaking transaction pa naman ito. Ngunit iningatan ka pala ni Lord sa mga taong scammer. So, rejected but protected. No? So God uses rejection as a tool for His protection and redirection. No? Rejection is one of the life deepest pain. Matinding kirot hapde kapag ka nakaranas ng rejection. Ilan na ho ba ang nakaranas ng ganito? No? Yung kinikilala mong magulang, kinalauna, sasabihin nila, hindi ka namin anak. No? Ang sakit nun. No? Itinatakbil ka na namin sapagkat ganito ang ginawa mo. Or minsan sa mga anak naman, ganon. No? Dahil sa may mga naging pagkukulang sa magulang, pagkatapos, parang hindi niya na kinikilala ang magulang. So nagkakaroon ng rejection. It leaves scars, questions, and sleepless night. Mga panahon na hindi ka makatulog. Mga panahon na palagi kang nagtatanong, bakit? Walang kasagutan sa tanong. So, but, tingnan po natin ang katotohanan ito, no? But as we open the Scripture, we see that rejection is often part of God's divine plan. Ang rejection daw po ay bahagi ng plano ng Diyos. Ba't wala ho kayong amen? Gusto lang natin magagandang nangyayari sa buhay natin? Hindi. Limitado ang kayang isipin natin sa mga nangyayari sa buhay. Kung bakit minsan, napapatanong ho tayo, nasasaktan tayo, limitado yung kayang abutin ang isipan natin. But we see that rejection is often part of God's divine plan. Ano man ang naging karanasan mo na ikaw ay nireject, ikaw ay hindi kinilala, kapatid, bahagi yon ng plano ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya. No? Kahit na minsan, hindi pa tayo nakakilala kay Lord, minsan mayroong mga pagkakataon na nagiging kasangkapan niya ang mga pangyayari upang ang magandang bagay mangyari sa buhay natin. No? So, may mga pagkataon, minsan, may mga taong nag-claim, when the time is right, I, the Lord, no, will fulfill the plan. Alam niyo ba, hindi ito para sa lahat? Kasi may mga nag-quote ng passage, pero still, yung kanyang ginagawa against sa kalooban ni Lord. E paano mapupulfill yung right time ni Lord? No? Pero kung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang kalooban, talagang darating ang takdang panahon ng mabubuting bagay na mangyayari sa atin.
Sapagkat nandun na tayo sa kung anong, nandun tayo sa kanyang kalooban. Bagamat, minsan may mga rejection na nangyayari. No? Inaayos ni Lord. So tingnan po natin, ang buhay ni Joseph ay isang magandang halimbawa patungkol dito. Betrayal by his brothers, sold as slave, falsely accused, imprisoned, yet through all this rejection, God was actually protecting and preparing him for a greater purpose. Amen po. Naunawaan ba natin? Despite of rejection, despite of the betrayal, no, of his brothers, bagamat, bininta lang siya. Nandun na siya sa panahon na, kumbaga, masalimuot na kalagayan ng buhay. Sapagkat, ibininta na siya bilang alipin eh. Pagkatapos, nung napunta na siya, pinagpala yung sambahayan ni Potiphar. Imbis na kilalanin yung ginagawa ng Diyos sa pamagitan ni Joseph, inakis pa si Joseph sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Pero sa kabilang banda, nandoon ang protection ni Lord. Iniingatan siya ng Lord, no? Sapagkat inihahanda siya ni Lord sa mas dakilang bagay, sa mas malaking pagpapala ayon sa plano ng Diyos. Kaya ito minsan, ano? May mga pagkakataon minsan, yun yung gusto mong mangyari, no? May mga pinapangarap tayo, kumbaga nakaplano ng lahat-lahat, biglang hindi matutuloy yung mga pinaplano natin. Pinaplano natin sa pagpapamilya, pinaplano natin sa pag-aasawa, pinaplano natin sa mga anak, pinaplano natin trabaho, pinaplano natin mga papasukan. Biglang, minsan nagkakaroon tayo ng frustration kapag mayroong rejection. Frustration sapagkat hindi natin maunawaan kung ano ang purpose ni Lord. So, dakila ang plano ni Lord. Sa anumang kalagayan mo ngayon, na maaaring, dumating yung time, nire-reject ka. No? Nandun kasi sa compound, pagkatapos, ikaw yung pinag-iinitan. No? Ikaw naman, nasa isip mo, bakit ako? Anong ginawa ko sa kanila? Pero yun palang kaparaanan ni Lord para umalis ka dun sa lugar na yun sapagkat may paglalagyan si Lord na mas mainam na lugar para sa iyo. So, minsan hindi natin naunawaan, bakit ang sama ng loob ng taong sa akin? Kaparaanan pala ni Lord. Genesis 50:20, binasa natin kanina, you intended to harm me, but God intended it all for good. Matindi si Lord. Kaya niyang i-reverse ang anumang pangyayaring hindi maganda sa atin for good. No? He brought me to this position so I could save the lives of many people. So ito yung titingnan po natin, no? Ang talatang ito ay malaking testimony kung titingnan po natin ang nangyari sa buhay ni Joseph. No? So, he saw that God's hand was at work. Ang tanong, natitiyak ba natin na sa ating buhay, ang Diyos ay gumagawa? May mga pangyayari naman sa buhay natin na minsan inakala natin na hindi na gumagawa si Lord. Malamang meron. Yung time ito ng kasagsagan ng maaaring sobrang kahirapan o gulong-gulo ng isipan. Pero minsan ang mga panahon na yon, doon ka tinuturuan ni Lord na lumapit sa Kanya. So unang-una, Joseph's rejection was painful but purposeful. No, may layunin. Bagamat masakit, bagamat may hapde, subalit may magandang layunin ang nangyayari sa kanyang buhay. Mapansin po natin sa Genesis 37, no? Genesis 37, sabi ko sa inyo, hindi natin babasahin na isa-isahin. Kung titingnan po natin sa Genesis 37 from 18 to 20, kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. By the way, hindi kasi Joseph.
nais ko na ipaunawa ko sa inyo, hindi ka si Joseph. Kasi maaaring magtanong ka, bakit ako bang nagiging tagapagligtas ng aming pamilya? Hindi. No? Maaaring iba ang kaparaanan ng Diyos sa iyo, subalit pareho ang ginagawa ng Diyos. Sapagkat hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos sa panahon ni Joseph. Hindi nagbabago ang Diyos sa panahon natin ngayon. Kung siya noon, gano'n ang ginagawa, gano'n pa rin ang kanyang ginagawa magpahanggang ngayon. So, pansinin po natin ang ilang mga kaganapan. Sa verse 18, sabi ng talata, malayo pa siya, natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Okay, ito yung unang plano, no? Nagkaisa, nagkasundo, mayroon ng quorum, majority wins. Diba? Wala tayong ibang plano. Gawin na natin, patayin na natin itong kapatid natin. Mas mahal ito ng ating tatay. Ito yung lalaking maraming panaginip. Kumbaga, sa tingin nila, nasasapawan na sila, no? Sa kanyang panaginipan. Nakita niya yung buwan, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, yumukod sa kanya. Inisip ng mga kapatid niya, ano ibig sabihin nito? Mas mataas na siya sa atin, samantalang si Joseph ang bunso. So, plinano, nagkaisa silang patayin. Yung sunod na pangyayari, bagamat nasa quorum na, bagamat majority wins, biglang nagbago ang plano. No? Dumating si Ruben sa 21. Si Ruben, kapatid niya po mismo ito, sapagkat yung iba, kapatid niya sa ina, sa ama. No? Ito, kapatid niya po mismo, kapatid na buo ni Joseph, si Ruben. Sabi ni Ruben, no? Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose, sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Mula sa pagplanong patayin, patungo sa paghuhulog sa balon. Diba? Medyo gumaligaan na. Anong nangyari? Nagkasundo niya sila. Ihinulog nila, no? Sabi ng talata, sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinumanan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Okay, so medyo may pag-asa na, no? Ngunit, yung plano ni Ruben hindi nag-materialize. Meron po ba tayo magandang plano na pero hindi pa rin nangyayari? Meron po ba wala? Meron. Nag-pray ka kay Lord. Lord, para ito sa church. Lord, para ito sa aming pamilya. Lord, walang ibang mag-glorify kundi ikaw. No? Lord, nakabutihan ang plano ko para dito. Pero, hindi nangyari. Hindi pinahintulot ni Lord. Sapagkat si Lord, may ibang plano. Bagamat maganda ang plano ni Ruben, mas higit na maganda ang plano ni Lord. No? Kung ang titingnan lang natin, yung kasunod na pangyari, maaaring magtanong tayo, di ba mas maganda na yung plano ni Ruben kaysa sa ibenta siya sa mga alipin? Meron akong isang nakitang yung niluto ng mabilisan sa oven na manok. No? Na napakataas na degree ng apoy, no, sa maikling panahon. Okay, sa ilang minuto niluto, no, doon sa oven, and nung lumabas siya, sunog. Samantala, yung isang manok na iniluto sa oven, sa mahinang apoy, sa mahabang oras, sa ilang oras, perfect yung pagkakaluto. Ano pong ibig sabihin? May mga bagay na pang madalian lang yung plano natin. No? Na wala din itatagal. Pero kapag kasi Lord magplano, pag matagalan at matuto kang mag-antay. Huwag mong gawin si Lord na parang automatic, na parang genie, na pagka hiningi mo ngayon, dapat mangyari ngayon o mangyari mamaya. Hindi ganun si Lord.
ang Diyos ay may sariling isipan, may sariling kalooban na dapat na maganap. Tayo ay dapat pumapailalim, pumakasakop sa kung ano kanyang plano. So, pansinin po natin ang ganito katotohanan ngayon, no? Ihinulog, subalit sa 27, sabi niyan, mabuti pa'y ipagbili na lamang natin sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Yun. So, ibininta bilang alipin yung kanilang kapatid. So, hindi matapos ang kwento dito sapagkat sa mga sumunod, makikita po natin ang kagandahan loob ng Diyos, no? So, ito po, painful reality, no? His brothers hated him, plotted against him, threw him in a pit, and sold him. Binitray ho siya ng kanyang mga kapatid, no? And minsan, nakakaranas tayo sa ating buhay. Pinagkakatiwalaan mo, biglang tinalikuran ka. Inaasahan mo, biglang nawala. Sa daigdig na ito, ang nakakalungkot na realidad, no? Yung sa work mo, na hindi ka ma-promote dahil hindi nila gusto dahil hindi ka nila gusto and dahil ayaw mong i-compromise yung faith mo sa mga gusto nilang mangyari. No? Hindi ka ma-promote. Ano mo bang nangyari sa Senate hearing? Sabi ng mga Diskaya, kasi kung hindi namin papaboran, sa susunod, hindi na kami mapipili sa bidding. No? Yung hinihingi lang porsyento. So, gusto nilang magmadali, sige na lang. So, yun yung realidad sa daigdig. Yung minsan, pinag-iinitan ka sa school, or project proposal mo na maayos at maganda, ngunit nire-reject. Tapos ikaw naman magtatanong kay Lord, Lord, bakit? Though there is painful reality, meron pa rin purposeful reality. God allowed this to move Joseph from Canaan to Egypt, positioning him for the future famine. Ito ang hindi nakita ng kanyang mga kapatid. Yung darating ang araw, magkakaroon ng tagutom. Ilang taon hubang tagutom? 7 years na tagutom. Pag sinabi natin tagutom, ito yung panahon ng drought season. No? Hindi umuulan, walang mapagkukunan ng tubig, lahat ng pananim natutuyo, lahat ng mga hayop unti-unting namamatay sapagkat matinding sikat ng araw. So hindi nila nakita ito. Pero ito yung kaparaanan ng Diyos. Diba? Sa ganoong pangyayari kay Joseph, no? So, positioning him for the future famine. Kapatid, hindi mo alam kung paano kang i-prepare ni Lord ngayon sa kung ano man ang posibleng naging karanasan mo, pinagdaanan mo, o mga panahon na minsan na-reject. Ilan mo ba sa inyo yung nag-aantay na magkaroon ka ng work pero parang nilalayuan ka ng trabaho? Samantalang, alam mo, ayos naman ang puso mo kay Lord. Ito, sometimes the pit we fall into is actually the starting point of God's plan. No? Minsan frustrated ka, huwag kang manatili sa frustration. No? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos kaysa manatili ka doon sa frustration. Hinanakit lang ang aabutin mo dyan. Hatred lang ang mabubuo sa kalooban mo. Subalit, yung minsan na-reject, no? Minsan, parang ipinagtabuyan ka, nawala ka sa isang lugar, no? Yun pala, may pagdadalhan si Lord na mas mainam na lugar. Mas magandang bagay na mangyayari sa buhay mo, no? So, starting point, huwag kang magmadali. May perfect time palagi
si Lord. Maaaring marami siyang inaayos sa pag-uugali, pag-iisip, maging sa mga hakbang inaayos ni Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen po. May mga pagkakataon talaga minsan nagiging masilimuot yung buhay natin sa mga kalagayan na ito. No? Pero tandaan mo, starting point lang yan ang plano ni Lord. So, don't misinterpret rejection as abandonment. It may be divine positioning. No. Sa mga nararanasan po natin, imbis na mag-isip ka ng kung ano-ano, tingnan mo na maaaring inaayos ni Lord, ipiniprepare ako. Ano? Sa mas mabuting bagay na kanyang inihanda para sa akin. So, Joseph's rejection was actually God's protection. Joseph's rejection was actually God's protection. So, paano? No? Paano siya pinoprotektahan ni Lord? Sa Genesis chapter 29, verses 1 to 23, so medyo mahaba po ang talatang ito. Again, hindi ko natin babasahin na, sapagkat buong chapter po ito. No? Subalit, i-expose po natin yung mga pangyayaring sunod-sunod sa talatang ito. Sapagkat, nandoon na siya sa bahay ni Potiphar. Okay? So, nung nasa bahay na siya ni Potiphar, anong ginawa sa kanya ni Mrs. Potiphar? In-accuse siya, no? Na siya'y hahalayin ni Joseph. So, wala namang ginagawang mali si Joseph. Walang ginagawa, nasa kanyang katuwiran ng Diyos. No? Ngayon, nakita ng asawa ni Potiphar si Joseph. No? Masyadong attractive si Joseph sa kanya. So, kung titingnan po natin, ibinenta na nga ng mga kapatid, naging alipin na, pagkatapos ngayon, ganito pa ang mangyayari? Hindi ho ba? May mga panahon minsan sa buhay natin, may nagsasabi sa ano ng sunod-sunod na problema, no? Kung bako ka pang mananampalataya, ano ng sunod-sunod na kamalasan na malas talaga ang buhay niyo. Minsan, ganun na nasasabi natin. Sapagkat hindi natin maunawaan kung ano ang ginagawa ni Lord. Akala natin, palubog ng palubog, ng palubog, ng palubog ang buhay mo. No? May mga pagkakataon na sinasabi pa natin, kung sino pang gumagawa ng matuwid, sino pang nahihirapan. Mga kapatid, hindi habang panahon ng paghihirap na yan. Nasa preparation ka lang ng pagpapala ng Panginoon. Kaya napakahalagang manatili ka. Ano man ang maaaring nagiging karasan, pinagdadaanan natin. Hindi baling ma-reject ka ng tao, huwag ka lang i-reject ni Lord. Sa kabila man ng rejection ng tao, may protection si Lord kapag ka nasa katuwiran ka ng Panginoon. At first glance, it looks like another tragedy. Hindi ko ba? No? Habang nagbabasa ka ng kwento ni Joseph, maaaring maluha ka. No? At iniisip mo parang ang si Joseph, pero hindi mo pantayan ang pinagdaanan ni Joseph. Pero minsan nire-relate natin ang ating sarili. Ganito na ba kahirap? Parang nanonood ka ng isang teleserye, teledrama. No? Na ngayon, kumbaga naging alibi siya, naging katulong siya. Tapos kinabukasan naman na pinanood mo, biglang sinabunutan siya ng kanyang amo. Ang sunod naman, itinatakboy siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung sumunod naman nalaman niya, ampon pala siya. Yeah? Nanonood ka lang ng Mara Clara. Pagkatapos biglang malaman mo, ay ampon pala siya, pero anak pala siya ng mayaman. Ganun na kwento, pero hindi ko yung realidad. Ito yung mas realidad na kwento. Sapagat dito ipinakikita kung paano gumagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Okay. So, tingnan po natin ito, no?
if Joseph stayed in Potiphar's house, he might be executed by Potiphar's anger. Pwede bang patayin ni Potiphar si Joseph? Pwede o hindi? Pwede, sapagkat property niya si Joseph. No? Pwede niyang patayin. Ngunit, ano ho ang nangyari? Naipatapon siya sa kulungan. Alam niyo po, sa mga may mga biglaang aksidenteng nangyayari, nakabangga. Ang unang gagawin nila kapag nakabangga, nanonood pa yung nakabangga, dadalhin nila sa pulisya and then ikukulong nila. Hindi naman para parusahan sila, pero actually, yung kulungan nagiging proteksyon nila. Bakit? Kasi yung mga mahal sa buhay ng nabangga, baka galit at kung anong magawa sa kanila. So, ganun po, no? Ganun po, minsan unawain natin yung naging sitwasyon. Hindi, ay, nakulong ka! Kawawa naman. Hindi. Minsan proteksyon ang nangyayari. Ngayon, sa buhay ni Joseph, napagpad siya ng kulungan. Wala naman siya ginagawa. Iniligtas lang ni Lord si Joseph sa kamay ni Potiphar. Ano man ang lagay mo ngayon, ipagpasalamat mo pa rin kay Lord. Amen po. Pastor, paano ako magpapasalamat sa samot-sari nangyayari sa buhay ko? Hindi mo lang minsan naunawaan bakit nangyayari. Sa kabila ng mga kaganapang iyan, mayroong higit na plano palagi ang Diyos. No? Ipagpasalamat mo pa din dahil hindi mo lang alam kung paano kaniya iniingatan. No? Kahit na minsan hikahus ka, subalit hindi nagkukulang ang Diyos. Ano? Hindi nagkukulang ang Diyos. Kahit na minsan ang sahod mo parang minsan sakto, minsan zero, kaya madalas tayo. Unawain po natin ito. Ano? Prison was actually the safer place. God's protection in disguise. So, the closed doors are painful detours in our lives may have saved us from something worse. No? Closed door. Mga bagay minsan na, wala na, Lord, tapos na kami. Parang si Moses. Umalis doon sa Egypto kasama yung, sabi ng mga Bible scholar, milyones ang kasama nilang mga Israelita. No? So kasama niya. And then, nung nandun na sila sa tabing dagat, sarado na. Wala na silang tatakbuhan. Tapos, sa likod, hinahabol sila ng mga tauhan ni Paraon. No? Sa magkabila naman, bundok, wala na silang tatakbuhan. Closed door na. No? So, anong gagawin nila? Isa, nakakatakot yung mga pangyayaring gano'n. Wala ka nang magawa. No? Tapos, eto pa, maliban sa sarado ng lahat, no? Eto pa yung mga Israelita. Moses, di na lang mo kami dito para patayin. Ayun, pinatay ako na. Di na lang mo ba kami dito, Moses, para patayin? No? Mapapansin po natin, no? Mapapansin po natin, ang Diyos gumawa sa gitna ng kawalan. Ano ginawa ni Moses? Alam natin ang kwento na nahati ang dagat, ang Diyos pa din ang gumawa. Hindi si Moses. Diba? Walang kapangyarihan yung tungkot ni Moses. Ang Diyos pa rin ang gumawa. Siya pa din ang kumilos. Nakatawid ang mga Israelita. Matapos na makatawid ang mga Israelita, saka naman isinarado ng Diyos ang dagat. No? Iniligtas tayo ni Lord minsan sa mga pangyayari na hindi mga mangyayari sana sa pamamagitan minsan ng mga kaganapan na minsan gusto natin. No? Maalala niyo isang kwento doon sa World Trade Center. Yung isang pangyayari na yung negosyante, ipinag-pray niya kay Lord na
yung transaction na yung mangyari sa araw na yun. No? September 11, no? Pinag-pray niya. Hanggang sa nasiraan ng gulong, yung kanyang sasakyan, nagpaayos. Naiwanan siya ng flight. Gulong-gulo yung isipan niya. Sabi niya, Lord, kung ikaw nga talaga makapangyarihan, bakit mo pinag-pray? Pinag-pray mo naman, Lord. Bigla ang dami ng mga phone calls sa kanya. Hindi niya titingnan yung phone niya kasi galit na galit siya. Maya-maya, napanood niya sa news, no? Yung eroplanong sasakyan niya, ibinangga sa World Trade Center. Nung nakita niya yung mga messages sa kanya, kumusta ka na? Asan ka na? Akala namin nakasama ka na doon sa mga namatay. Hindi nangyari yung transaction. Bakit? Okay, maganda. Pinag-pray niya. Pero iningatan siya ni Lord. Minsan mapapahiya tayo sa Diyos. Kaya pagkaminsan, parang tinitingnan natin na mas marunong tayo kaysa Kanya. At hindi natin inaalaw na maghanap ang Kanyang kalooban sa buhay natin. So sa mga mas malalang pangyayari, no? Minsan maraming mga testimony na yung plano nila sa una, ang ganda. Kinalaunan, biglang nagkawatak-watak, biglang bumagsak yung plano, yung business, yung work. Pero dahil sa ritor, doon siya inayos ni Lord upang ihanda para sa pagpapala. Matapos na muling isuko sa Kanya ang lahat at pinagharing si Kristo sa buhay at muling ibinangon ni Lord, iniligtas ni Lord sa mga kasosyo at mga kawork. May mga pangyayaring gano'n eh. Ang ganda ng plano mo. Tapos bigla, akala mo okay na magmamaterialist ng lahat-lahat. Bigla nagka-problema sa kasosyo, bigla nagka-problema dito sa mga tauhan. No? Bigla, akala mo babagsak ng lahat-lahat. Pero hindi. Yun pala yung starting point para muli kang ibangon ng Panginoon. Para sa muling pagbangon mo, wala nang gaano hassle. Puro pagpapala ni Lord ang mararanasan mo. Bagamat may mga pagtuturo pa si Lord, may inaayos pa, pero hindi na gaano kabigat pa. Psalms 121 verse 7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Number 3, Joseph's protection leads to divine promotion. Chapter 41, verse 39 to 41. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw na ang mamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang ang aking trono. Ito na lamang aking trono ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Pansinin po natin, galing sa kulungan patungo sa palasyo. Naging ano si Joseph? Naging tagapamahala ng buong Ehipto. Naging makapangyarihan sa buong Ehipto. So, because Joseph stayed faithful in rejection, no? He was prepared for promotion. Ito po ang kinakailangan ng sino man sa atin. Na-reject ka, huwag kang maging frustrated bagamat mayroong faith. Huwag kang manatili sa ganong kalagayan, pagkus tingnan mo ang ibang bagay kung paano gumagawa ang Diyos. Hindi yung nag-pray ka, pagkatapos pati kay Lord, natisod ka. Sapagkat, ang palagay mo, iniwan ka na ng Diyos. Ang palagay mo, hindi ka na pinakikinggan ng Diyos. Ang palagay mo, wala nang kwentang makipag-usap sa Diyos sapagkat hindi nangyari ang plano mo. Kadalasan, kung hindi man ito papangyarihin ng Diyos, manatili kang tapat sa Panginoon. Sapagkat yung naiisip mong plano, no, ay limitado. At mas higit, ang pinaplano ng Diyos
kaysa sa pinaplano natin. Mas dakila ang kanyang plano kaysa sa plano natin. Sa haba ng panahon, natutong manatiling tapat si Joseph kay Yahweh. Nanatiling tapat siya sa Panginoon. At dito natin makita kung paano siya prinomote ng Diyos. So, totoo na minsan nangyayari sa buhay natin. Di mo ba? Maaari sa kasalukuyan, pinagdadaanan natin. Ngunit manatili kang tapat sa Kanya. Sapagat alam niya ang kanyang ginagawa. May mga panahon tayo mismo may kasalanan. May mga pagkakataon minsan, ibang tao may kasalanan, damay tayo, no? Sa kanyang ginagawa. Ngunit ano man ang dahilan, may planong maganda pa rin ang Diyos. Sa mga panahon na minsan nangyayari sa atin na hindi tayo matanggap ng daigdig, manatili tayo sa Kanya. Maging faithful ka kay Lord sa kabila ng pakiramdam mong rejected ka. Maging faithful habang nag-aantay sa timing ni Lord. Dahil may tamang panahon ang promotion ni Lord para sa bawat isa sa atin. Amen po. So minsan, bakit ho tayo nagiging unfaithful dahil sa mga karasan ng rejection? Because we focus on our will, not God's will. No? Nakapokus tayo sa gusto nating mangyari. Nagiging makasarili tayo. At hindi natin inuunawa ano ang plano niya para sa atin. We struggle to stay faithful because we wanted God to bless our agenda. Lord, ito ang plano ko, pagpalain mo at mangyari nawa ito. Kaysa sa hilingin natin kay Lord, Lord, kalooban mo mangyari sa mga plano kong ito. Kung hindi mo man kalooban, huwag mong papangyarihin, Panginoon, magkaroon ng hadlang. Pero minsan ini-insist ko natin na nakapokus tayo sa ating sariling gusto. We equate rejection with God's abandonment. Iniwan ako ng Diyos. No? So, anong gagawin mo? Iiwanan mo na din ang Diyos dahil hindi nangyari yung plano mo. Our unfaithfulness often comes from doubting God's presence when He seems silent. May mga pagkakataon naman, sinusukat natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating tagumpay. Kapag ka nagtagumpay ka, Lord, napakabuti mo talaga. No? Kapag ka natanggap ka sa trabaho, Lord, napakabuti mo. Paano kung hindi ka tanggap? Kaya mo pa rin magsabihin, Lord, napakabuti mo at hindi ako natanggap sa trabaho. Kaya pa rin ba natin sabihin, Lord, napakabuti mo. No? Yung mga panahon minsan na pagdating sa mga relationship, Lord, salamat sapagkat na-reject ako. Hindi niya ako sinagot. No? Lord, salamat sapagkat muntikan ako makasabing yes. Pero sabi ko, no. No? Masama ba kayo, thank you, Lord. Bagamat minsan gano'n na ang nangyayari sa buhay mo. O sa panahon lang ng success. Sa panahon ng mga unsuccessful plan, hindi natin masabi kay Lord na praise God, thank you Lord. Sapagkat hindi mo naman alam ang plano ni Lord. Subalit kung maunawaan mo kung ano ang kanyang ginagawa, dun ka lang pwedeng magsabi kay Lord na thank you Lord. No? Dun ka lang mag-worship kay Lord na talagang lulundag ka na mayroong kagalakan sapagkat naunawaan mo ang plano ni Lord. Bakit hindi niya inalaw sa iyo na mangyari ito? Bakit hindi niya inalaw na makapasok ka doon? Bakit hindi niya inalaw ni Lord na mapasok ka sa itong relasyon? No? So, tuwang-tuwa ka sapagkat nakita mo yung divine plan. No? Pero kapag hindi mo yung nakita, magiging malungkutin ka, magkukulong ka sa kwarto, no? Kukulin mo yung make-up, titignan mo yung mukha mo sa salamin, kung ano nangyayari. No? So, ganun na magiging sitwasyon. Once hindi mo maunawaan ang plano niya sa buhay mo. Pero, once na nakita mo ang kanyang magandang plano, kahit na mga unsuccessful plan,
sasabihin mo kay Lord, Lord, praise God, napakabuti mo. So sometimes we equate success, no? We measure God's goodness by our success. When dreams collapse, we sometimes believe God failed us. But God's goodness is not proven by how many our plans succeed. It proven at the cross. Ang tunay na tagumpay na ganap doon sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay tinanggap ni Lord bilang kanyang anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun ang totoong tagumpay. Hindi yung sariling plano natin. At kung hindi man maging successful yung plano natin, praise God pa rin. Sapagkat iniligtas ka lang ni Lord. Minsan hindi lang natin alam kung paano tayo ginagabayan, iniingatan ni Lord. And sometimes we can crave human approval than God's approval. Rejection hurts because it often comes from people, dream jobs, relationship, or recognition. When we idolize approval, we feel crushed if people say no. Kapag ka sinabi ng tao, hindi, huwag. No? Kapag ka nireject ng tao, yung proposal mo, doon minsan nag-uumpisa. And then, minsan naman, we forget that rejection can be God's protection. No? Minsan, nalilimutan natin na yung rejection ng tao ay protection pala ni Lord sa atin. Amen po. Sometimes God closes doors because He is protecting us from greater harm. No? Isinasarado na ni Lord ang pinto. Ano ang ginawa niya sa Garden of Eden matapos na magkasala sina Adan at Eva? Isinarado niya na. Bakit? Kasi baka meron pang sumunod na kumain din ng ipinagbabawal na bunga. Para protektahan sila. No? So, isinasarado. Marami mong opportunity na isinasarado si Lord. Huwag kang malungkot sapagkat kapag may isinarado si Lord, tiyak na mayroon siyang ibubukas na mas mainam na bagay. At kung ano man ang kanyang ibukas, yun ang kalooban niya para sa iyo. Sapagkat maaaring nakikita ni Lord, ikasasama mo, ikalalayo mo sa Kanya, maaaring ikawawasak ng buhay mo, ng pamilya mo, kapag hinayaan ka lang sa mga bagay na yun. So, He closes doors because He is protecting you from greater harm and redirecting us to His greater plan. At hindi si Lord Diba? Nagigil ka na, mangyayari na yung hindi maaaring mangyari, at maaaring mangyari yung mga masasalimuot na mangyari, ngunit i-redirect ni Lord ang buhay natin. Ang tindi ni Lord, no? Sabihin mo sa iyong katabi, pinakikialaman ng Diyos ang buhay mo. Sa mga direksyon ng buhay natin binabago ni Lord, inaayos ni Lord, sapagkat napakabuti ng Diyos. Kaya minsan, huwag ka nang magtaka sa ka-apply mo ng tupad, hindi ka natatanggap. Mukhang patapos ng tupad ngayon apply ka ng AKA. Gusto magkaroon ng bahay o nag-apply ka sa Orpaw, ilang taon na hanggang ngayon hindi ka pa nagtatanggap. No? Pupunta kayo, binuto naman kita, bakit hanggang ngayon? Nula pa ko sa Orpaw. Na-reject ka. Magsaya ka, magdiwang ka. Bakit? Mayroong redirection si Lord. Hindi mo lang alam. At minsan naman, hindi ka rin marunong mag-antay. No? Maging tapat sa Panginoon habang nag-aantay. Sapagkat ang mabuting bagay ay darating at darating sa iyo. Hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang pangako, kanyang isa sa katuparan kapag kanyang ipinangako. No?
minsan na-reject ka, yun pala, mas maganda ang inihanda ni Lord sa'yo. And sometimes we lose internal perspective, no? Kung bakit ganoon ang nangyayari, no? Nagkakaroon tayo ng dumarating ang time sa buhay po natin na minsan hindi na tayo nagiging faithful because we lose eternal perspective. Nakala natin ang pagpapala ng Diyos hanggang dito lang sa lupa. Hindi natin itinutuon yung ating isipan sa mga bagay na pangwalang hanggan. Na yun naman talaga ang totoo nating tahanan. Yun naman talaga ang totoo nating uuwian. Kapag kasi Lord nagplano, hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan mo at para sa pangwalang hanggan mo. Amen po. Kung tayo naman mag-isip bilang tao, ang iniisip lang natin para sa ngayon, no? Para bukas. Pero yung pang-eternity, minsan hindi natin naiisip. Rejection feels final because we focus only in this life. But every no on earth is meant to prepare us for a greater yes in eternity. No? May mga panahon, di ba? May mga panahon minsan, nangako kayo ng Lord, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo once na ito'y natanggap ko. No? Once na sinagot mo ang dalangin ko, Lord, magpapatuloy na ako sa iyo. Nakapokus pa lang doon sa sagot ni Lord. Paano kapag hindi? Yun pala pinoprotektahan ka ni Lord. Sapagkat ang gusto niya manatili ka sa Kanya. At manatili ka sa Kanyang pangako, magtiwala sa Kanya. So, ganoon katindi ang Diyos. So, tingnan natin, anong nangyari kay Joseph? No? He became second in command of Egypt, saving thousands of lives, including his own family. Naligtas. Ilan yung kapatid ni Joseph? Ilan? 11. 12 sila magkakapatid. May mga kapatid siyang babae. Lahat ng lalaki na nabanggit. Siyempre. No? Pero, naligtas yung actually, ang naligtas yung buong angkan. Hindi lamang yung 12. Sapagkat may promise si Yahweh kay Abraham na pararamihin ang kanyang lahi kagaya ng mga bituin sa langit at kagaya ng buhangin sa tabing dagat. So, dahil na may promise si Lord, may covenant si Lord, and yung covenant ni Lord, hindi ito basta-basta nababali. Bagamat mayroong pagsuway ang tao, no? Hindi ito basta-basta na-break na covenant ni Lord. So may tagutom. Maaaring tapos na tayong lahat. Ano na ngayon yung pangako ng Diyos? Akala nila, patay na yung kailang kapatid. No? Yun pala, yun yung naging kasangkapan ng Diyos para maligtas sila at ang kanilang sambahayan na ngayon isang bansang Israel. So, mapasin ho natin yung promotion ng Diyos sa Kanya. His pain became a platform for God's glory. Wow, ito yung pinakamatindi, no? Bagamat ganun nga ang pinagdaanan niya, ganun man nangyari. Pero kinalaunan ano nangyari? Nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ni Jose. No? Nahayag ang kanyang kaluwalhatian sapagkat hindi paghihigante ang kanyang ginawa sa kanyang mga kapatid. God can turn your rejection into testimony. Narinig niyo po ba? God can turn your rejection into a testimony. Darating ang araw, magiging patotoo yung mga panahon na sinasabi mong hindi ka natanggap. Mga panahon na minsan binitray ka, mga panahon na tinalikuran ka. Magiging patotoo mo ito pagdating ng araw na makita mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Maaaring sa ngayon, masalimuot pa. Maaaring ngayon, unprocessed pa. No? Maaaring ngayon, wala ka pang masabi. Pero darating ang araw, masasabi mo na napakabuti ng Diyos. 1 Peter chapter 5, verse 10, after you have suffered a little while,
the God of all grace will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag na tayo magreklamo. Bagkus patuloy na magbigay papuri sa Diyos. No? Bakit? Anong gagawin ni Lord? No? He Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Pansamantala lang yung mga kahirapan. Pansamantala lang yung rejection. Pansamantala lang ang lahat ng pinagdadaanan. Okay. So, pang-apat, no? Joseph's response was forgiveness and faith. Mga kapatid, ito ho. Ang patotoo na siya po ay faithful kay Lord, nanatili kay Lord. Bakit? Hindi niya po binilang yung kasalanan ng kanyang mga kapatid. Na sinabi niya, tanda ko pa yung panahon na kung saan ikaw yung naunang magsabi. Napatayin ako. Hindi ko makakalimutan yun. No? Ikaw naman, nagsuggest na ihulog na lang ako. Di ba? Hindi niya binanggit na yun sa harapan ng kanyang mga kapatid. Alam niyo, sa mga panahon na ikaw ay healed, hindi mo na kinakailangan isa-isahin kung ano nangyari. Pag-uusapan nyo na lang ngayon ang kagalingan. No? Despite na nangyari na yung mga masasalimuot na pangyayari, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa church, ito man ay sa mga kaibigan, sa labas, kahit na hindi sila man ng palataya, pag nagkita-kita kayo, hindi nyo na pag-uusapan pa kung ano nangyari. Pag-uusapan ninyo kung gaano kabuti ngayon ang Diyos. No? Na inalaw niya man ang ganung mga sitwasyon, subalit napakabuti ng Diyos sapagkat iningatan Kanya. No? Pinangunahan Kanya, prinotektahan Kanya. So, yun ay yung pag-uusapan. So, kung makikita natin sa kwentong ito ng Genesis 50 verse 19, no? Verse 19 to 21, no? Basahin po natin. Genesis chapter 50 verse 19 to 21. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ito na, no? Masama, medyo pangit pakinggan na, masama nga ang iyong ginawa. Pero hindi sinabi, ang sama-sama nyo, bakit yung ginawa? Wala na ganun, no? Ang sabi niya, masama nga ang inyong ginawa. Ipinakita niya, mali nga talaga kayo sa inyong ginawa sa akin, no? Ngunit, subalit, datapwat. Ano sabi niya? No? Ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y niligtas ang marami, kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Akalain mo na sa harapan ng kanilang binitray, no? Asinsado na, makapangyarihan na. Dati sila yung manalakas, ngayon sila yung mahihina, nakaharap sa kanilang kapatid. Malakas, makapangyarihan, na kaya silang ipapatay, kaya silang paghigantihan. Ano kailang mararamdaman? And tandaan po natin, napakahalaga na sa lahat ng panahon, bilang mga mananampalataya, mapagpakumbaba sa lahat ng panahon. Kasi hindi lahat ng panahon malakas tayo. May panahon ng paghina. Na kung noon tayo yung tumutulong, darating araw, sila naman yung tutulong sa atin. No? Sa sitwasyon na ito, takot ho sila. No? Sapagkat maaaring iniisip nila kung anong gawin sa kanya ni Jose matapos na siya magpakilala sa kanila. Joseph did not seek revenge. Instead, he confronted his brother. So, takot na ang kanyang mga kapatid sa kanya at sising-sisi. Sising-sisi na sa kanilang ginagawa.
sa kanya. Kaya kanya kinumport yung kanyang mga kapatid niya, imbis na maghimagsik siya dahil nauunawaan niya ang plano ng Diyos. Minsan, yung isang glota, promoter ng glota, basta glota, sabi niya, hindi ho ako yun, imposible yung mangyari. Sabi niya, kapag ka dumating ang araw, sabi niya, yung mga nanglalait sa iyo ng panahon, yung mga nang-reject sa iyo, darating ang araw, hindi mo na sila kailangan paghigantihan. Sabi niya. Kasi, ang kanyang ipinagmamalaki, darating ang araw, itong mga tao na nalait sa kanya, nang-reject sa kanya, maiinggit sa kanyang yaman. Actually, hindi ho magandang ideya yung ganun. Na dahilan, sabi niya kasi, yung pamamaraan niya ng kanyang paghihigante, ay yung panahon na siya'y angat na sa buhay. Mayaman na siya. Pero, mga kapatid, hindi ho yun. Hindi ho yun biblical na pamamaraan. So, nagsusumikap siya para pagdating ang araw, mainggit din sila. Uri pa rin ang paghihigante. So si Joseph, hindi niya ginawa, bagkus tinanggap niya kanyang mga kapatid, tinulungan niya. He recognized God's sovereignty. Walang anumang kakayanan si Joseph sa kanyang sarili para mailagay ang kanyang sarili sa pedestal. Wala siya anumang kakayanan para mailagay ang kanyang sarili sa kapangyarihan. Bagkus he recognized God's sovereignty. Kapamahalaan, kapangyarihan, kadakilaan, kinilala ni Joseph na ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Nung sabihin niya, God meant it for good. For good. Para ginawa niya yun para sa kabutihan. Sabi ni Joseph. So, the proof that you healed from rejection is when you forgive and bless those who hurt you. Ipinagpipray mo pa silang pagpalain. Sa kabila na ikaw nang nasaktan, nakuha mo mag-forgive. Trust God's bigger plan. He is the Redeemer of every painful story. Amen po. Pagkatiwalaan mo ang Diyos sa kanyang plano, mas the best ang kanyang plano. Minsan limitado ang nakikita natin, naiisip natin. And si Lord, bagamat mayroong mga painful story, mayroong rejection na nangyari, but the Lord is the Redeemer of every painful story. Siya din ang nagkakaloob ng kagalingan sa ating buhay. As I conclude, Joseph's story teaches that rejection is not only the end. Hindi doon nagtatapos ang kwento mo. Hindi doon nagtatapos ang kwento ni Joseph. Hindi nagtatapos sa rejection. Inabando ka ng mga tao. Hindi nagtatapos din ang kwento mo. Tinalikuran ka nila. Hindi ka nila matanggap. Hindi ka nagtatapos ang kwento mo. Tanggalin mo yung period. Maaring koma lang muna. Bueno ka. Sapagkat mayroong Diyos. It's often the beginning of God's greater purpose. Huwag kayo umiyak. Wala pa. Rejected by brothers, but protected by God. Diba? Iningatan siya ni Lord Nakarating nga siyang Ehipto. Bago siya nagtatrabaho, hindi palpak yung kanyang ginagawa. Ang sabi ng Word of God, nasa bahay sa Potiphar, pinagpapala ng Diyos anumang ginagawa ni Jose. Protektado siya ng Diyos Maaaring maging sa pamamahala sa kanyang bahay, pamamahalaan niya ng maayos. Protected siya. Huwag ka mag-alala. Maaaring nasa panahon ka ng ganung kalagayan, but His protection ay nasa sayo.
rejected by Potiphar dahil sa maling accusation, but preserved for promotion. Oo, kulungan na yan. Di ba? May mga pagkakataon minsan kung kailan parang asukdulan na yung pinagdadaanan mo, buti na asukdulang biyaya. Ang ganda nun. Asukdulan na yung pinagdadaanan mo, pero doon naman darating yung promotion ni Lord. Manatili kang faithful. Manatili ka sa Kanya. Pangako. Panatilihin mong papaghariin si Kristo. And sometimes rejected by life, but restored by the Lord. Maalala ko yung mga kwento ng mga kapatid po natin. Minsan, hindi pa sila mananampalataya, pinagkatiwalaan ni Lord ng mga negosyo, pinagkatiwalaan ni Lord ng mga iba't ibang business. No? Hanggang dumating yung time na bumagsak yung mga negosyo nila. Pero sa panahon ng pagbagsak ng kanilang business, doon naman sila nakakilala sa Panginoon. Sa pagkakilala nila kay Lord, bagamat bagsak na, dumating yung time na unti-unting yung ibang bagay na ibalik pa sa kanila. Although kapatid na ito ipatay na. Pero nasa piling na siya ng Panginoon. Meron naman mga na-witness ako na sa pagpapaumpisa ng kanilang trabaho, ng kanilang negosyo, sa umpisa medyo confident kasi maraming kasama, maraming tutulong. Subalit yung inaasahan, sila pang nawala. Yung mga inaasahan, nasasama, sila pa yung gumawa ng mga kwentong hindi maganda. So nawala. And dumating yung time na parang pabagsak na. Ngunit nung ilapit sa Panginoon ang lahat, kasama ng kanyang buhay, yun yung naging umpisa upang sila'y muling ibago ng Panginoon. Muling pinagpala ni Lord. Because the Lord restored them. Sa Kanya nagmumula ang restoration. Your rejection may just be God's way of saying, this is not your place. I am leading you somewhere better. Hindi ka tanggap nila, na-reject ka, hindi nangyayari ang gusto mo sapagkat may mas mabuting bagay akong inihahanda para sa iyo. Mahal, ganun ang sinasabi ni Lord. So, trust God with your closed doors. Forgive those who hurt you. Stay faithful where you are. God is preparing you for where you're going. Hindi mo ito hawak. Hawak ito ng Panginoon. Manatili ka sa Kanya. Let's all stand. Isang napakagandang halimbawa sa atin ang buhay ni Joshua. Hindi lamang tayo ang nagpaplano para sa ating mga sarili. And maaaring minsan nga, because of failure, because of rejection, and dahilan frustrated na din tayo, there are times na parang ayaw na rin nating bumangon, ayaw na nating magpatuloy, ayaw na nating umasa. Pero kapatid, ngayong umaga maliwanag ang message ni Lord. Manatili kang faithful sa Kanya. Siya magsasaayos. Oo, maaaring minsan bumagsak na. Parang pakiramdam mo, imposible na makabangon pa, makabawit pa. Pero hindi ikaw ang gagawa nun. Si Lord ang magbibigay ng favor. Ang kailangan mong gawin, manatiling tapat sa Kanya. Palaging mayroong panibagong bukas sa Panginoon. Palaging mayroong redirection kay Lord.
palaging may restoration sa Panginoon. Palaging mayroong redemption kay Lord. Amen. Tayo lumapit sa Panginoon. Maaring oo, nasaktan, maaring nahirapan, maaring totoo, frustrated ka. Sapagkat minsan limitado ang pagkaalam mo sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Pero darating ang araw, masasabi mong napakabuti ng Diyos. Sapagkat kung hindi nangyari yung mga nakaraan sa buhay mo, hindi mo mararanasan ang favor ni Lord ngayon. Maaaring darating araw, masasabi mo ang bagay na yan. Na Lord, napakabuti mo. Inilayo mo ko sa mga taong akala ko sila ang tutulong sa akin. Lord, napakabuti mo sapagkat akala ko yung trabaho yun na para sa akin, yun ang magiging kaparaanan mo para i-bless ako. Pero yun pala maaaring magpapahamak sa akin. But Lord, praise God, ngayon nakita ko ang iyong kagandahang loob. Yung pinangarap mo na minsan gusto mong mangyari. And minsan talagang ipinagpapastin mo pa. Pero hindi nangyayari, hindi pinahihintulot ni Lord. Sapagkat napakabuti niya. And there are times minsan ang ina sa atin nakakaranas ng rejection mula sa pamilya. Iniwanan ka ng iyong asawa, iniwanan ka ng iyong nanay o ng iyong tatay, and para pakiramdam mo kulang ka na. Iniwanan ka ng anak mo, pakiramdam mo kulang ka na. Pero may mga pagkakataon sa kabila nun, may mabuting bagay na nag-aantay sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Huwag pait ang pairali sa puso, bagkus magpapatawad at pagpapalat. Matutong manatili at manatiling tapat sa Kanya ano't anuman ang mangyari. Sapagkat hindi ka iiwanan ng Lord. Ngayon, pwede mong i-declare it. Rejected, but protected. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. We magnify your name, O God. Despite of our circumstances, despite of rejection, painful story in our lives, Lord, napakabuti mo sa aming buhay. Lord, there is redirection. There is restoration, Lord. May panibagong pagbangon. And Lord, alam po namin na ayaw mong manatili kami sa kalagayan na parang wasak durog. Dahil sa pagtitiwala sa aming kapwa kaysa pagtitiwala sa iyo. And this morning, O God, turuan mo kami na manatiling tapat sa iyo, Panginoon. And Lord, ang mabubuting bagay mangyayari sa aming buhay. Sapagkat hindi ito sagana ng aming sariling pamamaraan o lakas, kundi ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pabor. Turuan mo kami, Panginoon, na matutong mag-antay sa takdang panahon para sa pagpapala na iyong inihanda. Turuan mo kami manatiling tapat habang nag-aantay
sa iyong ginagawa. Turuan mo kaming makita namin, Lord, na yung mga painful past sa buhay namin, yung rejection and frustration ay kaparaanan lamang ng mabuting plano mo para sa amin. Lord, I pray, i-guard mo ang puso ng bawat isa nang makita namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Maaaring sa kasalukuyan, Panginoon, meron mang nakakaranas ng ganito. Lord, hayaan mo nga po ng kagalingan sa kanilang puso iyong ipagkaloob. Sa mga kapatid na minsan nakaranas ng ganoon, subalit, Lord, iyong ibinabangon ngayon. Dalangin po ko po, Diyos, na patuloy lang makita ang iyong kagandahan, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, i-bless mo po ang bawat isa. Pagpalain at samahan. Patuloy ko pong itinatalaga ang buhay ng bawat isa sa iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. In Jesus' name, Amen.